Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Naku po, ang advice ni BBM sa atin lahat na magtipid, lalo nang tumataas na ang gasolina. Pero siya kabibig, paparty-party. Oo mga kabibig, grabe naman. Tapos si BBM magpupunta pa niya New York. 'Di ba? Knowing na may mga nangyaring sakuna, tensyon sa Middle East, si BBM pupunta sa New York for what? Ano mang mas importante kay BBM? Yung travel niya papuntang New York or harapin niya at mag-isip sila ng tulong para sa mga OFW na gustong umuwi? At ito pa, bibig ha, bago lang naglabas ng video si BBM pero kumakalat sa social media ngayon, itong party ginawa last March 5 sa Malacanang. Hala ka, grabe naman sila, uy. Parang hindi na yata nila iniisip ba. Ito kabibig oh, ito ay post ni Attorney Rowena Guanzon. Ha? Magtipid kayo pero mag-party kami. O, tingnan nyo kabibig oh. Nag-party. Upo kabibig. Diba? Hala. O ay, hindi mo ang Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, and Luis Araneta Marcos, First Lady of the Republic of the Philippines, request the pleasure of your company at a dinner to celebrate Latina Manila on Thursday, 5th of March 2026 at 8 in the evening, Ceremonial Hall, Malacanang Palace. Para saan daw to, sabi ni Loy Iza Piego. Anong plano sa posibleng World War III? Ilang milyon kaya ginasto sa isang gabing magarbong kainan? Kaloka, yung mga OFW sa ibang bansa, ano pong balita sa kanila? Wow, congratulations po at nairaos ng maayos. Tingnan kabibig, oh. Latina Manila. Tipid sila, kaya naman sa amin na mga hihirap, luxurious. Oh, tingnan mo kabibig, oh. Dilat na dilat mata ni Madam. Yaman nila. Ang mata, bulalat na naman. Bakit naka-blurred yung kamay? May electronic gadget ba yung offending? Yung kabibig, oh, ang liwanag ng mata. Tapos si BBM, anong advice ni BBM sa atin? Magtipid tayo. Magtipid kasi tataas ang presyo ng gasolina. Pero sila, hindi ba sila nagtitipid? Magtitipid ba to ng party-party sila, oh? At hindi sila nakakonsensya na maraming OFW sa Middle East na nahihirapan ngayon. Tapos sila, tingnan nyo kabibig, oh, grabe. Party-party. 'Di ba? O tingnan nyo. Trending ito sa TikTok, pinag-usapan talaga, oh. 'Di ba? Sana mag-explain ng PCO para saan itong ano to, oh, Latina Manila, to celebrate Latina Manila. Para saan to? Makakatulong ba to sa ekonomiya? Makakatulong ba to sa mga nangyayari sa mga ating mga OFW sa Middle East? 'Di ba? Tapos napaka tawag dito, kanang bamrag bastos ra kaayo ba kay bago pa gani siya nag-video sa BBM na magtipid tayo, 4 days work na lang ang gagawin natin kasi kailangan nating magtipid kasi nakabadyang pagtaas ng presyo ng gasolina. Of course, kung tataas ang presyo ng gasolina, tataas ang mga presyo ng mga bibil pamilihin, 'di ba? Pero itong makikita natin, o kaninong pera naman ang ginamit nito? Don't tell me pera nila. Hindi, pera ng taong bayan. Tapos tayo tuturuang magtipid. Hello? Okay lang ba kayo dyan? Hindi ba kayo nakukonsensya sa mga ginagawa nyo? Every subo ng pagkain kinakain na ninyo na mahal na pagkain, hindi ba kayo nakukonsensya sa taong bayan? Hindi ba kayo nakukonsensya sa mga OFW na yung iba takot na takot, yung iba depressed na depressed kasi every now and then makakarinig ng pagsabog? Pero kayo, o tingnan nyo kabibig, di ba? Wala nga kayong plano sa repatriation. Meron na ba? Di ba kabibig? Grabe. O pakinggan natin si Bongbong Marcos ha. Pakinggan natin si Bongbong Marcos sa kanyang advice para sa ating lahat. Nasaan ba si Bongbong? Ito si Bongbong, oh. Ito, oh.
Hindi natin kontrolado ang digmaan sa gitnang silangan, pero kontrolado natin kung paano natin protektahan ang Pilipino. Dahil sa inasang pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo, naghahanda na ang pamahalaan ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto sa pamilyang Pilipino. Tingnan natin ha. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Pero kayo, pa-party-party lang sa Malacanang last March 5. 'Di ba? Sabihin niyo, wala pa namang walang putukan. 'Di ba? Tapos ito, makikita natin ganito yung mag-video-video siya. May kaguluhan sa rehiyong iyon. Gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhan ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante, mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Yung nakabibi ay kung makinig sa kanya kasi puro lang paano na yan eh. Puro paasa. 'Di ba? O yun kabibig niya. Ano ang yung reaction? O ito pa may nabasa ako sa Dare to Ask pa. Ito ang sabi ng Dare to Ask na page. Ito kabibig. Sabi ng Dare to Ask, my very opulent dinner na recently ginawa sa Malacanang on March 5, 2026. Grabe, napaka-social at parang mamahaling ang mga floral at decorations. Mukhang news blackout sa mainstream media. Wala rin sa Presidential Communications Office. Bakit secret? Ito naman ang reaction ng mga tao. Yes, andun po mga litrato sa post ni MJ Kiambao. Nakaka-PI na. No comment ako dyan. Sa ako na ako mag-comment kung matuluyan na makikiramay din ako. Paano sinabi niya magtitipid tayo? Kaya dapat secret yon. Secret pero nag-leak. May giyera kasi at pagtaas ng petrolyo. Kaya news blackout. Mga oligarchs yun eh. Siyempre blackout para hindi masita. Makapapag-party man lang daw bago ang sakuna. Hindi na kayo nasanay. Every time na sinasabi ni VVM na magtipid tayong mga mamamayan, a few days later, magpapaparty at pa-concert naman sila sa Malacanang. Sarap ng buhay ng mga buwayan samantalang mamamayan umaaray sa taas ng bilihin. Habang naghihirap ang bansa, sila nagpakasasa sa nakaw nila sa bayan, Gabaan Ramo. Nag-celebrate, alam yun na parang suri na nila ma-impeach si VP. Di maleta effect. Sulitin nila dyan sa Malacanang pag doon tayo nakaupo, balik na naman sila sa munggo at tuyo na ulam. Yun kabibig ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizens. So ikaw, ano ang inyong reaksyon sa mga trending na photos ng sabi ni BBM magtipid tayo, sila nga nagpa-party-party.
Nag-party-party naman sila. O, tingnan yung kabibig. O, party-party. O, grabe yung party-party nila. Yan, o. Diba? Sabi dito ni Dante Pineda, walang plano para sa patindi ng Chris dahil sa kagulungan ng Middle East. Tapos ito lang naman sila, hindi nahihiya mag-post ng mga ganyan. Ilang libo kaya ang nilaspag sa mga bulaklak na yan. Napaka-ingrande naman ng dinner. Di maubos-ubos ang pera sa maleta ng bayan habang ang mga Pilipino at OFW nag-alala sa pamilya nila kung ano ang kinabukasan. Hindi kabibig, oh. Yun mga kabibig, nagpa-party-party pala sila. Akala natin magtitipid tayo, party-party pala. So kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Okay lang ba na mag-party-party? Baka importante ito. Baka ang party na ito kabibig ay sobrang importante at makakatulong ito sa ekonomiya. Di ba? Baka makatulong silang makauwi ang mga OFW. Baka itong party na ito, pinag-uusapan nila kung paano mag-repatriate ng mga OFW yung gusto nang umuwi sa Pilipinas. At baka sa meeting na ito, pinag-uusapan nila paano tulungan ng OFW kung uuwi sa Pilipinas kung meron ba silang ibibigay na trabaho. Baka advantageous itong party na to kabibig. Dinner to celebrate Latina Manila. Hindi ito pinag-usapan secret-secret daw. Ay, nako kabibig. So ano ang iyong komento hinggil ako? Nanggigigil ako sa ganitong klaseng nila, parang paglustay sila ang totoong lustay. Kasi yung iba sabi, Sara Lustay paano naging Sara Lustay? Sila pala ang totoong lustay. Bongbong Lustay, Lisa Lustay, pati-party. Kahit ang mga OFW natin sa Middle East, takot, atensyonado na. Diba kabibig? So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. News blackout, wala talaga. Buti na lang may nag-leak ng mga picture ni F. Elisa, tapos yung party na invitation. Buti na lang talaga. Ayon ng Diyos na ang mga Pilipino ay lulukohin habang buhay ng mga Marcos na ito. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.